GMRC 4, Quarter 2, Week 3. Pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaral natin ang tungkol sa pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga aral na natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Pangalawa, naipaliliwanag na ang pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa ay nakapaglilinang ng mga angkop na gawi o pagtugon sa pakikipag-ugnayan ng mga kasapi nito sa ibang tao. At pangatlo, nailalapat ang mga natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Unang araw. Balik-aral. Balikan ang mahalagang kaalaman na natutuhan sa nakaraang aralin. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pamilya. Maaari mo bang sagutin? Ano ang tungkulin o gawain ng bawat miyembro ng pamilya? Tatay, nanay, ate, kuya, ako. Ang tatay, siya ang haligi ng tahanan, nagbibigay ng proteksyon at seguridad. Ang nanay, siya ang ilaw ng tahanan, nagbibigay ng pag-aaruga, pagmamahal at gabay. Ang ate, siya dapat ay maging malapit sa ina sa mga usaping pangkabahayan. Kuya, dapat maging mabuting halimbawa sa mga nakababatang kapatid. Ako o ikaw, dapat magpakita ng pagmamahal at respeto sa mga kapatid at magulang. Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang epekto ng pagtupad sa mga gawain ng pamilya? Magaling! Nagkakaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pamilya. Pangalawa, paano nagkakaroon ng pag-unawa ng mga tungkulin sa pamilya ng may kahusayan? Mahusay! Bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya.
Feedback. Dahil maayos ang komunikasyon sa pamilya, na ipatutupad ang mga gawain o tungkulin ng may kahusayan. Masusing organisasyon. Masusing pakialam. Lifelong skills. Masusing pag-aalaga. Malasakit sa kapwa. At masayang pamilya. Mahalaga ang maayos na komunikasyon upang lubos na magkakaintindihan at walang kalituhan. Ang maayos na komunikasyon ay nagdudulot ng positibong relasyon at pagpapahalaga sa isa't isa. Hanap sarili. Basahin ang sumusunod na mga pahayag. Ilagay ang check sa ilalim ng hanay na pinakamainam sa iyong sarili. Panghikayat na gawain. Mga panuto o gabay. Ang gawain na ito ay pandalawahan o jad activity. Sa pamamagitan ng gawain, sagutin. Una, paano kayo mag-usap-usap sa pamilya? Magaling! Kami ay nag-uusap-usap sa pamilya sa paraang magalang at may respeto. Pangalawa, ano ang nararamdaman mo kapag pinagsasabihan ka ng mga magulang dahil sa nagawang mali? Mahusay! Kapag pinagsasabihan ako ng aking mga magulang, minsan ay nakakaramdam ako ng lungkot, inis o hiya, lalo na kapag alam kong totoo ang sinasabi nila. Sa iyong palagay, paano ito nakaaapekto sa iyong pakikisalamuha sa kapamilya at sa ibang tao? Magaling! Sa palagay ko, nakatutulong ito para mas maging responsable ako sa pakikitungo sa ibang tao. Kasunod na bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paghawan ng bokabularyo. Panuto, punan ang nawawalang letra upang mabuo ang salita. Una, ang pagpapalitan ng mga saloobin, ideya at damdamin sa isa't isa.
Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay komunikasyon. Pangalawa, ito ang pinakamaliit at pinakamahalagang unit ng lipunan na binubuo ng isa o dalawang magulang at kanilang mga anak. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay pamilya. Pangatlo, ang kakayahang maghintay at magtiis sa palitan ng mga mensahe upang matiyak na ang bawat partido ay lubos na nauunawaan at makakonek sa usapan. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay mapagpasensya. Ikalawang araw. Unang aralin, kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Ano nga ba ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng verbal at di-verbal na paraan. Kabilang ang pagsasalita o oral na komunikasyon, pagsulat at grapikong representasyon tulad ng infographics, mapa at chart, at mga senyas, signal at kilos. Sa simpleng sabi, ang komunikasyon ay tinatawag na paglikha at pagpapalitan ng kahulugan. Mga bahagi ng komunikasyon. Sa anumang komunikasyon, mayroong nagpapadala at tumatanggap ng mensahe at interpretasyon ng kahulugan. Ang tumatanggap ay nagbibigay ng feedback sa nagpapadala ng mensahe, pareho sa panahon ng pagpapadala at pagkatapos nito. Ang mga signal o feedback ay maaaring maging verbal o di-verbal, tulad ng pagtango sa pagsang-ayon o pagtingin palayo at paghinga o iba't ibang galaw. Mayroong ding konteksto ang mensahe. Ang kapaligiran kung saan ito ibinibigay at potensyal na ingay o sagabal sa pagpapadala o pagtanggap nito. Kung nakakakita ang tumatanggap sa nagpapadala, maaari niyang makuha hindi lamang ang nilalaman ng mensahe kundi pati na rin ang di-verbal na komunikasyon na ipinapakita ng nagpapadala.
mula sa kumpiyansa hanggang sa kaba. Profesionalismo hanggang sa pagiging kampante. Kung naririnig ng tumatanggap ang nagpapadala, maaari rin niyang makuha ang mga senyas mula sa tono ng boses ng nagpapadala, tulad ng diin at damdamin. Aralin naman natin ang mga kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Gaano man kahirap, importante sa isang pamilya na magkaroon ng maayos na komunikasyon. Ang pamilya ang pundasyon ng matibay at maayos na bansa, kaya't marapat lamang na mapagtibay sa pamilya ang mga pangunahing katangian ng matibay at matatag na ugnayan. Kabilang sa mahalagang papel ng pamilya ang paglinang ng mga angkop na gawi at pagtugon sa pagkikipag-ugnayan ng mga kasapi ng may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa at pagiging mapagpasensya nito sa ibang tao. Ito ay isang pangunahing yugto sa pagpapalaganap ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Una, maging mabuting halimbawa. Ang mga magulang at nakatatandang kasapi ng pamilya ay dapat magpakita ng mabuting halimbawa o maging modelo para sa mga nakababatang kasapi ng pamilya sa pagpapakita ng respeto, pag-unawa at tapat na pakikipag-ugnayan sa loob ng pamilya at sa kapwa. Pangalawa, pagtuturo ng pamilya. Ang sariling kilos at gawi ng mga magulang tulad ng pagiging isang mabuting tagapakinig, pagbibigay respeto sa ideya sa kausap, pagpapanatili ng malumanay na tono sa pagkikipag-usap lalo na sa gitna ng maemosyong usapin, pagpapanatili ng maayos at angkop na mga salita at emosyon. Sa pagsasaayos ng mga alitan o hindi pagkakasunduan, pagiging espesipiko at nakabatay sa isyong paliwanag at pag-iwas sa personal na kahinaan ng kausap na pagpapaliwanag ay mahalagang bahagi sa pagtuturo sa mga kasapi nito ng mga kasanayan sa responsableng pakikipag-ugnayan. Pangatlo, suporta at pag-unawa ng pamilya. Ang pamilya ay dapat maging isang lugar kung saan masusumpungan ng mga kasapi ng pamilya ang suporta, pag-unawa, pagpuna ng may malasakit, at pagtutuwid na may pagmamahal sa anumang mga isyu o problemang kinakaharap ng sinumang kasapi ng pamilya. Ang mga kasapi ng pamilya ay dapat magtulungan upang malutas ang mga isyu at pagkakamaling nagaganap sa loob at labas ng tahanan. Pang-apat, pakikisalamuha ng pamilya. Ang pamilya
ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga kasapi nito na masanay sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng pag-organisa ng mga aktibidad o pagsasama-sama na nagpapalaganap ng pag-unawa at pagkakaisa sa komunidad. Mga tanong. Una, bakit kailangan maging modelo at mabuting halimbawa ang mga nakakatandang kasapi sa pamilya? Magaling! Kailangang maging modelo at mabuting halimbawa ang mga nakatatandang kasapi sa pamilya dahil sila ang unang tinitingala at ginagaya ng mga mas bata. Ang kanilang asal, pananalita at mga desisyon ay malaki ang epekto sa pag-uugali ng mga anak o nakakabatang miyembro ng pamilya. Pangalawa, paano naimpluwensyahan ang nabubuong karakter at personalidad ng mag-aaral dulot ng maayos na komunikasyon sa pamilya? Tama! Ang maayos na komunikasyon sa pamilya ay malaki ang naitutulong sa paghubog ng karakter at personalidad ng isang mag-aaral. Kapag bukas ang usapan sa loob ng tahanan, natututo ang mag-aaral na maging tapat, bukas sa damdamin, at may tiwala sa sarili. Pangatlo, maaari mo bang tukuyin ang ilan sa iyong pag-uugali at mga salita na natutuhan mo sa iyong pamilya? Magbigay ng 3. Magaling! Una, paggalang sa kapwa. Pangalawa, pagtutulungan sa loob ng bahay. Pangatlo, paghingi ng tawad at pagpapatawad. Ikatlong araw. Pangalawang aralin, epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Aralin natin. Positibong epekto. Pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya sa gitna ng paglaganap ng teknolohiya. Negatibong epekto. Una, positibong epekto. Mas malawak at mabilis na komunikasyon. Basahin mo ito. Para sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya sa gitna ng paglaganap ng teknolohiya, dapat ay magkaroon ng regular na oras para sa pamilya. Maaari mo bang itong basahin? Para naman sa negatibong epekto, pagkalimot sa personal na komunikasyon. Basahin mo ito. Kasunod, positibong epekto. Mabilis na pag-alam ng balita.
pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya sa gitna ng paglaganap ng teknolohiya. Dapat ay magkaroon ng bukas na komunikasyon o open communication. At para sa negatibong epekto, pag-aaksaya ng oras. Panghuli, positibong epekto. Ito ay nagagamit sa pag-aaral, pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya sa gitna ng paglaganap ng teknolohiya. Dapat ay mag-set ng alituntunin. At ang negatibong epekto, nagkakaroon ng mga alalahanin sa seguridad. Pinatnubayang pagsasanay. Suriin at paghambingin. Gamit ang Venn diagram, suriin at paghambingin ang mga positibo at negatibong epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Magtala ng 3 paraan upang mapanatili ang maayos na komunikasyon sa pamilya sa kabila ng paglaganap ng teknolohiya. Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Mga panuto o gabay. Ipagtugma ang mga salita sa hanay A sa kahulugan sa hanay B. Ilagay ang titik sa patlang pagkatapos ay sagutin ang 2 katanungan. Para sa unang bilang, BTW, ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay F, by the way, o siya nga pala. Pangalawa, LOL. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay B, love you lots, o mahal kita. Pangatlo, OMG. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! D, oh my gosh, o hay naku. Pang-apat, TBH. Ano ang tamang sagot? Mahusay! C, to be honest, o sa totoo lang. At pang-5, YOLO, o YOLO. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! A, you only live once, o minsan ka lang mabuhay. Para sa mga tanong. Una, tignan ulit ang mga salitang karaniwang ginagamit sa social media ngayon. Paano ito naiiba ang komunikasyon sa pamilya at sa kapwa?
Tama! Ang mga salitang karaniwang ginagamit sa social media ngayon ay mas pinaikli, mas informal, at kadalasang may halong slang o banyagang wika tulad ng LOL, BRB, Lodi, Pet Malu, at iba pa. Pangalawang tanong, ito ba ay masasabing positibo o negatibong epekto? Ipaliwanag ang iyong sagot. Magaling! Ngayon ay basahin natin ang isa pang pwedeng maging sagot. Ito ay negatibo dahil ang paggamit ng informal o pinaikling mga salita sa social media ay maaaring makaapekto sa tamang paggamit ng wika. Kapag nasanay ang isang tao sa ganitong paraan ng pakikipag-usap, dala niya rin ito sa personal na komunikasyon na maaaring magdulot ng kawalan ng respeto o kalituhan. Pangatlo, magbigay ng mga rekomendasyon. Paano mo mapapanatiling bukas at maayos ang komunikasyon at pakikitungo mo sa iyong pamilya at kapwa sa kabila ng impluwensya ng teknolohiya kagaya ng social media? Tama! Maging huwaran sa paggamit ng teknolohiya. Bilang kabataan o mag-aaral, dapat mong ipakita na kaya mong gamitin ang teknolohiya ng responsable at may limitasyon. Ikatlong araw. Pangatlong aralin, mga pansariling paraan sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya at sa kapwa. Una, maglaan ng oras. Maaari mo ba itong basahin? Pangalawa, aktibong pakikinig. Maaari mo ba itong basahin? Pangatlo, pagsasalita ng malinaw at maayos. Maaari mo ba itong basahin? Pang-apat, buksan ang pinto ng komunikasyon. Maaari mo ba itong basahin? Panglima, irespeto ang opinyon. Maaari mo ba itong basahin?
Pang-anim, pagsasama-sama ng pamilya. Maaari mo ba itong basahin? Pang-pito, tamang paggamit ng teknolohiya. Maaari mo ba itong basahin? Pang-walo, pagpapatupad ng mga alituntunin sa tahanan. Maaari mo ba itong basahin? Pang-siyam, pagtutulungan sa mga gawain. Maaari mo ba itong basahin? Sa pagpapalakas ng komunikasyon sa pamilya, mahalaga ang pagtutok, pag-unawa at pagmamahal. Ang maayos na komunikasyon ay magpapabuti ng mga relasyon sa loob ng pamilya at magpapalakas ng samahan. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ika-4 na araw. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Basahing mabuti ang mga pangungusap at piliin ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, bakit mahalaga sa isang pamilya na magkaroon ng maayos na komunikasyon? A. Sapagkat ang pamilya ang pundasyon ng maayos at matibay na bansa. B. Sapagkat lahat ng tao ay nagmula sa isang pamilyang may maayos na komunikasyon. C. Sapagkat sa pamilya nalilinang ang mga angkop na gawi at pagtugon sa pakikipag-ugnayan na may pagpapahalaga sa maayos na komunikasyon. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay C. Sapagkat sa pamilya nalilinang ang mga angkop na gawi at pagtugon sa pakikipag-ugnayan na may pagpapahalaga sa maayos na komunikasyon.
Pangalawa, alin sa mga sumusunod na gampanin ng pamilya ang nagtuturo sa mga kasapi ng mga angkop na gawi at pagtugon sa maayos na komunikasyon sa kapwa? A. Suporta at pag-unawa ng pamilya. B. Pakikisalamuha ng pamilya. C. Pagtuturo ng pamilya. Ano ang tamang sagot? Tama! C. Pagtuturo ng pamilya. Pangatlo, alin sa sumusunod na kilos at gawi ang nagpapakita ng maayos na komunikasyon at ugnayan ng pamilya? A. Pagsagot sa mga tanong ng magulang. B. Pagsasabi ng nasa isip at lantarang pagpapahiwatig ng nararamdaman sa lahat ng kasapi ng pamilya. C. Pagpapanatili ng malumanay na tono sa pakikipag-usap, lalo na sa gitna ng maemosyong usapin sa pamilya. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay C. Pagpapanatili ng malumanay na tono sa pakikipag-usap, lalo na sa gitna ng maemosyong usapin sa pamilya. Pang-apat, paano maipapakita ang maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa? A. Pagtugon ng may layuning ipakita ang kamalian ng kapwa. B. Pagtugon na may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa. C. Pagtugon na may pag-usisa kung sino at ano ang tama at mali. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay B. Pagtugon ng may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa. Panglima, ang sumusunod ay mga halimbawa ng angkop na pananalita at mga paraan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Alin ang naiiba? A. Pagpapasalamat at paghingi ng paumanhin sa kapwa. B. Pakikinig at pagpapakita ng respeto sa opinyon ng iba. C. Pagpaparamdam at pagpapahiwatig ng pagsang-ayon at di pagsang-ayon gamit ang hugot lines. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay C. Pagpaparamdam at pagpapahiwatig ng pagsang-ayon at di pagsang-ayon gamit ang hugot lines. Para sa kasunod na bahagi, tama o mali? Basahin ng mabuti ang pahayag. Isulat ang letrang T kung ang pahayag ay totoo o letrang M kung mali. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Una, ang pagkakaroon ng mga alituntunin sa paggamit ng teknolohiya sa bahay ay magpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Ito ba ay T o M? Tama! Ito ay T o tama. Pangalawa, ang malayang komunikasyon sa pamilya ay nagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Ito ba ay tama o mali?
Magaling! Ito ay tama! Pangatlo, ang malawak at mabilis na komunikasyon sa pamilya ay may negatibong dulot sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali! Pang-apat, ang sobrang paggamit ng teknolohiya, lalo na ng mga social media, ay maaaring magresulta sa pag-aaksaya ng oras ng pamilya. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pang-lima, ang mga miyembro ng pamilya ay hindi maaaring ma-expose sa mga panganib sa online na komunikasyon. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay mali! Kasunod na bahagi, enumerasyon. Ilista ang 5 paraan ng pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamilya. Magaling! Una, maglaan ng oras. Pangalawa, aktibong pakikinig. Pangatlo, pagsasama-sama ng pamilya. Pang-apat, tamang paggamit ng teknolohiya. At pang-5, pagpapatupad ng mga alituntunin sa tahanan. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga maayos na komunikasyon sa kapwa at ang pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa ay nakapaglilinang ng mga angkop na gawi o pagtugon sa pagkikipag-ugnayan ng mga kasapi nito at sa ibang tao. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.